Asin ng sangkatauhan, liwanag ng sanlibutan. Tayo po ay patuloy na nag-aaral ng Mateo 5. Ng mga nakaraang 2 buwan ay pinag-aralan po natin ang Mateo 5 mula 3 hanggang 12. Nalaman po natin ang mga mapapalad, ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, ang nagdadalamhati, ang mapagkumbaba, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ang mga mahabagin, ang may malinis na puso, ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Tayo po ngayon ay nasa Mateo 5:13 hanggang 16. Kayo po ay inaanyayahan kong tumayo sa pagbasa ng ating scripture ngayong hapon. Wala po sa slide po, kaya kung may Biblia po kayo, ay buksan po ninyo. Kayo ay nihikayat namin na magdala ng Biblia at basahin. Mateo 5:13, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanaw uli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Tayo po ay manalangin. O Diyos na nagmamahal sa amin, na nagbigay ng buhay sa amin, Ikaw ang aming liwanag. Magsalita ka ngayong hapon sa amin, bigyan niyo kami ng puso na bukas, matuto at mabago dahil sa inyong salita. Maging handa po kami na maging inyong tunay na tagasunod at mananampalataya. Gabayan niyo po kami sa aming pakikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay magsiupo. Alam po natin ang asin. Saan po ba ginagamit ang asin? Maraming gamit ang asin, no? Natatandaan ko, meron bang taga-Paranaque dito? Doon sa lugar ng Palanyag? Siguro mga 15 o 20 taon na wala pang SM Sukat Puron. Yung buong kapaligirang yon ay puro asinan. Doon po nanggagaling ang asin na binebenta dito sa lugar na ito sa Alabang. Doon sa Paranaque. Alam niyo po, napakahalaga ng asin sa amin na pag ang misis ko ay naubusan at may kaibigan siya na pupunta sa Baguio, ay mag-uutos pa siya upang bumili ng asin doon. Kasi gustong-gusto niya yung rock salt na nanggagaling sa Baguio. Hindi ko alam po sa kanya kung ano kaibahan ng galing sa Baguio at galing sa Paranaque. Ano po? Ang asin ay mahalaga sa sangkatauhan. Mula pa ng nakaraan hanggang sa kasalukuyan ay mahalaga ito. Sa kasaysayan ng Griego,
ang salita para sa asin ay theon, na ang ibig sabihin ay makadiyos. Sa mga Romano, ang asin ay pangalawa sa araw sa kahalagahan. Kaya ang karaniwang sahod ng sundalong Romano ay asin. Ang salita sa Ingles na salary ay mula sa salitang Romano nang ibig sabihin ay asin. Sa mga libingan ng Ehipto noong 300 BC ay natagpuan ng asin na ginamit na handog sa namatay. Sa Sahara Desert naman ay may daanan sa bundok na tinatawag na azalay, na ginagamit ng mga tribong Tuareg para sa kanilang salt caravan, na may panahon na ang dumaraan doon ay mga 15,000 toneladang asin. Kaya mahalaga ang asin. Kaya't nang sa India po ay nilagyan ng buwis na mga British ang asin, pinamunuan ni Mahatma Gandhi ang 100,000 upang magprotesta sa buwis sa asin. Sa maraming kultura sa gitnang silangan, ang asin ay simbolo ng pagkakaibigan. Ang asin ay ginagamit na tatak ng pagkakasundo. Kaya lahat ng nakakarinig ng sinabi ni Jesus tungkol sa asin ay naiintindihan ang kalagahan ng pagiging mananampalataya. Sa Lumang Tipan, ito ang sabi ng Diyos sa Levitico 2:13. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain. Huwag na hindi nyo lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Sa Mateo 5:13 hanggang 16, ay pinag-isa ng Panginoong Hesus ang tungkulin ng mananampalataya sa sanlibutan. Ang mahikayat ang hindi mananampalataya. Sa salitang Ingles, influence. Ma-influence po natin. May kwentong Griego tungkol sa dalawang Diyos-Diyosang pinadala sa daigdig. Ang isa ay hindi nakikita, ngunit lahat ng dadaanan niya ay nagiging maganda. Ang sinunog na puno ay muling nagkakaroon ng luntiang dahon. Ang mga tuyot na damuhan ay nagkakaroon ng mga bulaklak. Ang mga bundok ay muling nabubuhay at nagkakaroon ng maraming halamanan at muling gumaganda. At ang batis na marumi ay nagiging kaaya-ayang inumin. Ang pangalawang diyosa ay kasing ganda ni Aphrodite. At ang hininga niya ay napaka-halimuyak. Ngunit ang daladala niya ay kamatayan at kabulukan. Mula nang siya ay isang sanggol, puro nakakalason ang pinakain sa kanya, kaya't ang kapaligirang daanan niya ay nalalason. Ang hininga niya ay nakamamatay ng isang kumpol na insekto. Ang bulaklak na pilasin niya sa halamanan ay kaagad na nabubulok. At kung may ibon na lumilipad na malapit sa kanya, ay mabagsak na patay sa lupa. Kaninong diyosa mo maikukumpara ang sarili mo? Ikaw ba ay nakahihikayat sa pananampalataya mo sa iyong pamumuhay? Ang kahalagahan ng tamang paghikayat ay nagsisimula sa ating tahanan. Ating tignan ang buhay ni
Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards ay isang pastor, manunulat at naging pangulo ng kilalang Princeton University sa Amerika. Bagamat napakaraming tungkulin at gawain ni Jonathan Edwards, ay dinisiplina niya ang sarili niyang umuwi sa bahay araw-araw at makasama niyang maghapunan ang kanyang mga anak. At bawat araw ay isa sa mga anak niya ay kinakausap niya ng 1 oras bago matulog upang malaman niya kung ano ang naganap sa araw na iyon sa bata at kung ano ang natutunan nito sa paaralan. Dahil dito ay napakalaking impluensya ni Jonathan Edwards sa kanilang buhay. Kaya't ang nanggaling sa kanyang angkan ay mahigit na 100 pastor, misyonero at propesor, 60 manunulat, 30 huwes, 14 na pangulo ng universidad, 4 na senador, at 1 vice-presidente ng Amerika. Tanungin natin ang ating sarili. Paano natin naiimpluwensya ang mga tao sa ating kapaligiran? Muli, babasahin ko ang Mateo 5:13 hanggang 16. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat na ito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sa Mateo 5:13 hanggang 15, ay tinalakay ni Jesus kung paano may impluwensya ng mga mananampalataya ang daigdig patungo sa kabutihan. Ito ang naging panalangin ni Jesus para sa mananampalataya niya. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Kung hindi, iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Kung paano mo ako sinugo sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. Yan po ay matatagpuan sa 1:17, 15 hanggang 16 at 18. Ito ang tagubilin sa atin ng Panginoon sa unang sulat ni Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang mga mananampalataya ni Kristo ay hindi dapat maihalin tulad sa pamumuhay ng daigdig, kung hindi mahikayat ito. Nandirito tayo sa daigdig, ngunit hindi tayo tumutulad sa kanila. Kung tayo ay mamumuhay ayon sa turo ni Jesus, sa Mateo 5:3 hanggang 12, may mga taong mahihikayat, ngunit marami rin ang mang-aalimura at uusig sa atin. Ang sabi sa atin ni Pablo sa 2 Korinto 2:14 hanggang 16, at sa pamamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo.
Tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito ay isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Ang ating pamumuhay ay nararapat na magkaepekto sa kabutihan bagamat tayo ay inuusig. Ang sabi sa unang sulat ni Pedro, chapter 2, verse 9, pinili kayo ng Diyos upang maging sa Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Bagamat si Jesus ay nagsasalita sa libu-libong tao, ang Kanyang itinuturo tungkol sa kaharian ng Diyos ay angkop lamang sa mga tunay na mananampalataya o tunay na tagasunod niya. Ikaw ba ay tunay na mananampalataya o tagasunod ni Kristo? Ang mga tinuturo ni Jesus sa Mateo 5:3-12 ay panawagan ni Jesus sa mga tagasunod niya na mamuhay upang mahikayat ang mga tao. Tayo ay tinawag upang ipamuhay ang turo ni Kristo sapagkat ito lamang ang kapani-paniwalang paraan para maipakilala natin siya sa iba. Kinakailangan ng daigdig ang asin dahil ito ay bulok at kailangan rin ito ng ilaw dahil ito ay nasa kadiliman. Ang pananaw na biblikal ay nagsasabi na ang daigdig ay bulok at patuloy na nabubulok. At ito ay madilim at lalong dumidilim. Ang sabi sa atin ng pangalawang Timoteo 3:13, ang masama ay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang. Maraming mga magagaling na manunulat, namumuno at mga lider ng relihiyon ng mga nakaraang siglo ay naniniwala na patuloy na tataas ang antas ng moralidad kasama na ang pagganda ng kabuhayan. Hindi pa nagaganap ang mga iniisip nila. Bagkos ay patuloy na tumataas ang krimen at sigalot. May mga naniniwala na titigil na ang digmaan at karahasan. Ang mga sinasabi ng mga balita ay taliwas sa paniniwalang ito. Likas na masama ang tao, kaya't mababasa natin sa Genesis chapter 6, verse 5 at verse 7, nakita ni Yahweh na labis ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Sabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Ngunit matapos ang ilang henerasyon na sa baha ay isang pamilya lamang ang nakaligtas, nasulat naman sa Genesis 19:25-28, tinupok ni Yahweh ang malunsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati na ang matanim. Mula roon ay tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Ngunit ang tao ay hindi pa nagbabago matapos ang mahigit na 6,000 taon. Kaya ang sinasabi sa atin ng pangalawang sulat ni Pedro, chapter 3, verse 7 at verse 10, sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy
pagdating ng araw ng paghukom at pagparusa sa masasama. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at ang mga bituin, at ang lahat ng sa lupa ay malalantad. Sana po ay wala na tayo pag naganap iyon. Ang sangkatauhan ay talamak ang kasalanan at ayaw nilang bitawan ito. Kaya ang sabi ni Juan 3, sa 3 verse 19 at hanggang 20, hinahatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa na mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Bagamat pataas ang karunungan ng tao, ito'y walang epekto sa kanilang moralidad. Kaya't sabi sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 7, lahat na'y ibig matutunan, ngunit kailanman hindi sila makaunawa ng katotohanan. Ang sabi ni Bertrand Russell, isang bantog na manunulat, nag-aral ako ng filosofiya ng 76 na taon, ngunit wala akong napala ngayong patapos na ang buhay ko. May mga siyentipiko na nag-aakala na kapag tinanggal mo ang ilang bahagi ng utak, ay mababago ang isang tao. Meron namang nagsasabi na mawawala ang krimen at karahasan sa pamamagitan ng genetic engineering. Ngunit maliwanag ang sabi ni David sa awit 51:5. Ano ang sabi dito? Ako'y masama na mula pa ng iluwal, makasalanan na mula ng isilang. Ang sabi naman ni Jeremias sa chapter 17 verse 9, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Patindi ng patindi ang digmaan, krimen, immoralidad at perversion. Kaya sabi sa atin sa Roma 1, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasalanan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, ay hindi nila pinaparangalan bilang Diyos ni pinasasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadidimlan ang kanilang mga hangal na isipan. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw ng mga hangal. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sapagkat ayaw nilang pumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkainggit at masamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pandaraya. Sila ay masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at hindi marunong lumingap sa kapwa. Hindi natin dapat tanggapin tayong kapulungan ng mananampalataya
ang kasamaan ng daigdig. Tayo ay tinawag upang sila ay hikayatin sa liwanag, ngunit hindi dapat mamuhay ng ayon sa kanilang pamamaraan. Sa Mateo 5:13 hanggang 14 ay maliwanag ang salitang kayo sa pagtukoy ni Jesus sa asin at liwanag. Ang ibig sabihin ay walang iba kung hindi tayo ang asin at liwanag. Ang ibig sabihin, hindi mapipigilan ang pagkabulok at kadiliman sa daigdig hanggat tayo ay hindi kumikilos. Bagamat ginagamit na salita ay kayo, ang ibig sabihin ay ang kabuuan. Bawat pulbos ng asin, tayo ay dapat kumalat at gawin ang nararapat. Ang bawat isa sa atin ay pulbos ng asin. Ang daigdig ay puno naman naliligaw at nabubulagan na hindi alam ang landas tungo sa Ama. Tayo ang asin na pipigil sa kabulukan at ilaw na magtuturo sa liwanag ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa 1 chapter 9 verse 5, habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ngunit wala na siya sa sanlibutan, kaya ang mga tumanggap ng liwanag ang naatasan sa gawaing ito. Ang sabi ng Efeso 5:8, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag. Sapagkat kayo'y sa Panginoon, mamuhay kayo gaya ng nararapat na mga taong naliwanagan. Ang pagpapala na natanggap natin sa Mateo 5:3 hanggang 12 ay may kasamang tungkulin. Ang mga mananampalataya ay dapat ipakita ang kaputian ng asin sa kanilang buhay. Gaya ng sabi sa Santiago 1:26, kung inaakala ninuman na siya ay talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang mananampalataya ay nararapat matulad sa Diyos na nagbibigay ng araw at nagpapadala ng ulan sa nananampalataya at hindi nananampalataya. Ang liwanag natin ay dapat makita ng mga taong pinakamalapit sa atin. Katulad sa mga asawa na ang isa ay hindi mananampalataya, ito ang sabi ng unang Korinto 7:14. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Yan po ay pinakita sa akin ng misis ko. Ang misis ko ay naging liwanag sa aking buhay. Siya ang naunang naging mananampalataya sa amin. Sa buhay niya ay nakita ko ang pagbabago. Bagamat ako'y nagkasala sa kanya ng malabis, ako po ay pinatawad niya. Sa pagpapatawad niyang iyon sa akin, ay nakita ko ang pagpapatawad ni Jesus. Ang kapulungan ng mananampalataya ay dapat parang asin na kapag inilagay sa isang sugat ay nakasasakit. May isang babae at isang lalaki ang pumunta sa kanilang pastor upang ikasal sila.
Ang babae ay humingi ng diborsyo sa kanyang asawa dahil sa pangangalo niya ng lalaki, ngunit sila ay hindi pa hiwalay. Ang lalaki namang gusto niyang pakasalan ay born again daw. Pero umamin na sila ay nagtatalik. Sabi ng pastor sa dalawa, sabi ng dalawa sa pastor, na naniniwala na sila raw ay pinagtagpo ng Diyos. Ano po ang sagot ng pastor? Hindi maaaring ang Diyos ang nagdala sa inyo sa isa't isa, sapagkat nabubuhay kayo sa kasalanan. Sa puntong iyon, ay nag-walk out ang dalawa. Ang asin ay nakasasakit sa sugat. Mas maliwanag na sinasabi ni Jesus na ang kapulungan ng mananampalataya ay nilagay sa daigdig upang pigilin ang kabulukan nito at mahikayat ang marami sa pananampalataya kay Jesus. Ito ang sinasabi ng pangalawang Tesalonica 2, 9-12. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anuhang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak mapapahamak. Pagligtas ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan sila ng Diyos malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan sila ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Ang mananampalataya ay ang templo ng banal na espiritu dito sa lupa, kaya tayo rin ang liwanag na pumapawi sa kadiliman. Isang magandang halimbawa ang buhay ni Helen Ewing sa pagiging liwanag. Si Helen Ewing ay isang babae sa Scotland na namatay sa edad na 22 taon pa lang. Napaka-bata ni Helen nang namatay, ngunit napakarami ang nagluksa sapagkat araw-araw ay pinagdarasal ni Helen ang 300 misyonero. Sa kagustuhan ni Helen Ewing na maibahagi ang salita ng Diyos, ay ninais niyang maging misyonero at mapadala sa Russia. Kasalukuyang nag-aaral siyang magsalita ng salitang Ruso nang si Helen ay namatay. Ang sabi ni Jesus, tayo raw ay ang liwanag ng daigdig. Kaya ang huling habili ni Jesus na nasusulat sa Mateo 28, 19-20, kaya't habang kayo ay humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa akin. Ang asin ay hindi nakikita kung kumikilos. Ngunit ang liwanag ay kumikilos na nakikita. Ang asin ay nakikita kung paano tayo nabubuhay. Samantalang ang liwanag ay sa pagsisikap nating malaman ng iba ang magandang balita at mga salita ni Jesus. Ang halaga ng salita ay sinasabi sa atin sa awit 119 verse 105. Salita mo na
ay tumanglaw sa akin, ay patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. Ang mga tagasunod ni Kristo ay naatasang ipahayag ang liwanag niya na sinusulat sa Lucas 1:79. Tatanglawin niya ang mga nasa kadiliman at ang nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Si Kristo ang tunay na liwanag. Kaya sabi ni Pablo sa pangalawang Korinto 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang sabi sa atin sa Filipo 2:14-15, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Sa Mateo 5:13, sinasabi, ngunit ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Maaaring hindi pa nyo na-experience na o ako na tapakan ng asin o tumapak sa asin. Ngunit may ibig sabihin po ang sinabi ni Jesus. Ang mga asin na natatagpuan sa dalampasigan ng Dead Sea sa Palestina ay nahaluan ng mga mineral, kaya nawala na ito ng lasa at hindi nagagamit. Kung ang bahagi nito ay mapunta sa isang tao, ito ay itinatapon, ngunit iniingatan niya na huwag mapunta sa mga halamanan kasi ito ay mamamatay. Kaya ang gagawin ng tao ay itatapon ito sa lansangan upang lakaran at mahalo sa lupa. Ang isang mananampalataya ay nawawala ng halaga sa kaharian ng langit kung ang pamumuhay niya ay hindi nakahihikayat sa mga hindi nananampalataya. Kung ikaw ay hindi nagpapahayag ng liwanag sa asawa at anak mo, kung ikaw ay hindi naiiba sa pagkilos mo sa kapwa manggagawa mo, ay tanungin mo ang sarili mo. Kung ang liwanag natin ay hindi nakikita, dahil tinatago natin, dahil ayaw nating maka-offend, o kaya ay hindi natin pinapahalagahan, ating pinapakita kay Kristo na tayo ay hindi tapat sa Kanya. Ito po ang unang prinsipyo sa ating napag-aralan. Tayo ay tinawag upang maging asin at liwanag sapagkat tayo ay nakatanggap ng liwanag ni Kristo. Kailan mo nakilala si Kristo at naliwanagan ka sa katotohanan? Paano mo binabahagi ang liwanag ng magandang balita sa mga tao sa iyong paligid? Paano ka naging asin sa nabubulok mong kapaligiran? Tayo ay tinawag upang maging asin at liwanag sapagkat tayo ay nakatanggap ng liwanag ni Jesus. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao
upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang sinasabi sa atin ng Mateo 5:16 ay hindi tayo ang dapat mapansin kung hindi ang kabutihang nilikha sa atin ng Panginoon. Ang papuri ay nararapat nakatuon sa Ama na nasa langit. Lahat ng ating gagawin ay dapat magbigay puri sa Panginoon. Sinasabi na ang muka ng ministrong si Robert Murray McCheyne ay gano'n na lamang ang liwanag, kaya lahat ng tumitig sa kanya ay napapaluhod upang tanggapin si Kristo na tagapagligtas. Gayon din naman ang Pranses na si Francois Penelon, na dahil sa kadalasan niyang makipagniig sa Panginoon, na ang mukha niya ay nagpapahayag ng liwanag na galing sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng isang ayaw kumilala sa Diyos ay, ayokong makasama isang gabi lang ang taong yan, sapagkat kinabukasang umaga ay mananampalataya na ako. Ganyan ba ang nakikitang liwanag sa iyo ng mga tao? Kaya sila ay tumitingin sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang sinasabi ng Efeso 2:10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Nilalang tayo ng Diyos na kawangis niya, at lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti ayon sa Genesis. Hindi lang tayo nilalang na mabuti, ngunit tayo ay nilikha upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ang sabi ng unang Korinto chapter 5 verse 24, at pinatay na mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Ano ngayon ang dapat maghari sa buhay ng mananampalataya ni Jesus upang ang Ama ay mabigyan ng papuri? Ang sabi ng unang Korinto 5:26, huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na tayong mag-inggitan. Ang sabi sa atin sa unang Tesalonica 4:3, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Si Charles Gordon ay isang kilala at minahal na general ng Inglaterra noong 1800. Si Gordon ay kilala sa magagaling niyang taktika sa digmaan, katapangan, at sa kalunos-lunos na kamatayan niya. Ngunit kakaunting mga tao ang nakaalam ng matibay na pananampalataya ni Gordon sa Panginoon at ang walang pagod niyang paglilingkod sa mga mahihirap. Napakaraming mga batang lansangan ang binigyan niya ng tahanan, tinuruan ang salita ng Diyos, at nagsilbing guro ng mga batang ito upang ang mga bata ay matutong bumasa at sumulat. Daan-daan damit at sapatos ang kanyang binili at pinamigay sa mga batang ito. Napakarami rin niyang tinulungan ng mga matatandang walang nag-aalaga, mga babaeng pang-aliw, mga kriminal at malapit ng mamatay. Tanungin mo ang sarili mo, ang buhay mo ba ay nakatuon lamang sa iyong kabuhayan? O sa buhay, ang buhay mo ay liwanag sa mga nangangailangan? Nabubuhay ka ba para mabigyan ng papuri
ang Amang nasa langit. Ang pangalawang prinsipyo man natin sa hapong ito, ang mga tao sa ating kapaligiran ay nararapat makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa liwanag na nakikita sa buhay natin. Paano ang buhay mo nagbibigay ng papuri sa Panginoon? Kailan nahikayat ang isang tao na tanggapin si Kristo dahil sa nakita niya sa iyo? Ano pa ang dapat mong baguhin sa iyong buhay upang mabigyan ng papuri si Kristo? Ang mga tao sa ating kapaligiran ay nararapat makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa liwanag na nakikita sa buhay natin. Ang paghikayat sa hindi mananampalataya ay higit na kapani-paniwala kung nakikita nila ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Amang nasa langit, ang inyo pong salita ay maaring naging asin sa aming mga sugat. Ngunit, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang mabago at bigyan ka ng kapurihan sa buhay namin. Kami po ay gawin mong liwanag at asin sa mga taong nasa kapaligiran namin. Salamat, Kristo, at magagawa namin ito sa kapangyarihan mo, kaya't sa pangalan mo kami nagdarasal. Amen. Papurihan natin ang Panginoon.